Start na natin ang reading. For fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ano yung mga messages for you? Fire sign. Messages for fire sign, please. Okay. Empress is here. Six of Wands. Judgment. Yan, dalawang major arcanas na agad, no? Two of Wands. For some of you, nakakita ko ng mga plano dito na with the Judgment, maaaring may mga nag-open sa'yo ngayon. Maybe opportunities, maybe new beginnings, and that may decision tayong nakikita na kailangan mong gawin. Maybe there's some kind of offer. The Six of Wands. I can see there's a lot of victory. Sa'yo, you are the Empress here, so you deserve kung ano man yung mga victory na meron ka because nag-focus ka sa sarili mo, you focus on your health, your self. This is all about self-love and self-care. I can see friends na nakasuporta sa'yo. But there's this particular friend na parang, parang itong friend na ito parang gusto niya ng pagbalik. Parang ganun. Yung parang, kung ano yung ibinibigay ko ngayon sa'yo, in the future, ibalik mo sa akin. Okay? Parang may anong tawag dito? Pang utang na sinasabi. Utang na, I don't know if it's literal na money or utang na loob. Kung ano man yung mga itinutulong or tinuturo niya sa'yo, ibalik mo yon in the future sa kanya. Okay? Parang ganun yung gusto niya mangyari. Messages for fire sign, please. Eight of Swords, Seven of Pentacles, Queen of Pentacles is here, Eight of Pentacles, fire sign. I feel like ang focus mo talaga ngayon is money. May mga bagay kang nakikita natin na either malapit mo nang maabot or maaabot mo na. Okay? I feel like meron ka lang mga taong kailangan iwasan ngayon. Kasi they are being you do have your devil. So, they're trying to manipulate you. Pag sinabi nating manipula, pwede may mga sinasabi sila na, alam mo yun, yung parang, pag di ka sumama sa kanila, ganito, magtatampo, ganyan-ganyan. Wherein pwedeng hindi talaga pwede kasi, maybe you're at work. Alam mo yun, yung they would make you feel bad about yourself. Na wala naman sila makukuha doon. It's just that parang hinihila ka nila pababa. Merong mga tao nakasuporta sa'yo pero maybe this is just the particular person na sinasabi natin. Maybe just one or two.
Hindi naman ganun kadami compare dun sa maraming nakasuporta sa'yo. Meron akong particular person na nakikita na nanghihila sa'yo pababa na parang, yun nga, pwedeng this person is the one na parang may utang na loob or what. Alam mo yung pagbabayad ng utang na loob, walang hanggan yan eh. Nasa sa'yo yan kung kailan mo tatapusin. Alam mo yun? Naging mabait sila sa'yo, ganyan, kaibigan, tropa, etc. Pero, hindi naman ibig sabihin na once na may ginawa siyang kabutihan lagi kang gagawa ng kabutihan para mapalitan yung mga kabutihan ginawa niya. 'Di ba? Nasa kanya yun, ibinigay niya na sa'yo yun, ginawa niya sa'yo yun, and then, thank you, 'di ba? Then, you have to tell this person to stop being so childish doon sa pag-iisip niya ng ganun. And kung hindi mo maibabalik yung mga kabutihan niya, wag na lang siya magbigay. Wag na lang niyang gawain. Anyway, for what I can see here, a lot of money is coming, kaya lang marami ding money na lumalagpas sa'yo. And it is because kailangan mo ngang i-end kung ano yung mga dapat mong i-end. Which is that could be people that are slowing you down sa success mo. Bibigyan kita ng example. Hindi ko sinabing ito yung particular na situation mo. For example, sabihin na natin you do have job. And then, itong person mo, okay. Itong mga person or friends na ito, alika, birthday. Punta ka sa amin. Ikaw naman sasabihin mo, hindi, may trabaho ako bukas. Hindi sasabihin nila, mag-explain ka na lang sa boss mo na kesyo ganyan-ganyan. Magdahilan ka na lang. And then, ikaw naman, kasi mga kaibigan mo na yon ay maybe may mga utang na loob ka sa kanila, sige fine, pagbibigyan mo. Tapos pag sinasabi mong uwi ka na, hindi ka nila pinapayagan. So what will happen? The next day, hindi ka makapasok ng maayos. Tapos hindi mo alam, ikaw pala ay either may magandang opportunity na naghihintay sa trabaho wherein naiisipan na ni boss mo na ikaw ay i-promote or tanggalin. Pwedeng ganon. So, alin man doon, no? Alam mo yun? So, may nasayang na opportunity na dapat nasa iyo na yung pera, dapat successful ka na, mas successful ka na sana, nawala pa. And it's because nagpadala ka sa kung ano man yung mga, and this could be friends or families na naghihila sa'yo pababa. Diba? They are so immature. Yun yung nakukuha natin doon. So, what is the advice regarding doon? Queen of Cups and the stars here. This is the overall advice for you. Maabot mo pangarap mo eh. You do have here the Queen of Cups and the Star. The major arcana, the Star. The Star is talking about dreams, pangarap. Maabot mo yan sa totoo lang. Pero with the Magician, ikaw yung mag-aayos sa sarili mo. Kumbaga kung depende sa'yo kung gaano mo kabilis maabot itong pangarap na to, pwedeng mas mabilis. Depende sa kilos mo. Maabot mo yan, no doubt about that with the Queen of Cups. Pero ang tanong, nasa sa'yo. No, kasi anytime pwede mo siyang maabot. Diba? But, katulad nga ng isang magician, kailan mo i-entertain itong mga taong to? Hanggang kailan ka dala sa kanila? What will happen in the future for you? Fire sign. Okay, I will not take this. Masyadong marami. By the way, pagdating sa love, someone is wishing something na may kinalaman sa maybe there's distance between the two of you. Ito lang kukunin ko.
So, if you're single, may mga humahanga sa'yo but you're not opening yourself to them. But if you're in a relationship, I can see a lot of happiness, victory sa connection at relationship ninyo. Yun yung nakuha natin na message. In the near future, may mga malalaking pagbabago na mangyayari sa'yo. I can see you being happy though. Nakikita natin magiging masaya ka. The Four of Swords, may mga surprise or gugulat sa'yo. Nakikita natin na parang hindi ka aware na pwede ito yung makapagpabago ng buhay mo. Okay, may mga gugulat sa'yo na ito yung makakapagpabago ng buhay mo. And I feel like it is for the better. Kasi the sun is here. This is positive card. This is maybe may kinalaman sa iyong career. May kinalaman sa iyong profession with the Queen of Swords. May mga gugulat sa'yo. Okay, this is like a new beginning. With the Fool, this is a new beginning. Na ang sumunod na card is a Nine of Pentacles, which is the sign or the card for success. Okay, magbibigay ng success sa'yo. And yeah, that will happen soon. Hindi mo na kailangan masyadong maghintay. So, prepare yourself. Sabi ko nga sa'yo, there's a particular opportunity na pwedeng naghihintay para sa'yo in the future. Pero, iyon ay nasa sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, ma-achieve mo yung success. Pero, wag mo sanang ma-miss. Wag mo sanang hayaang malagpasan itong opportunity na ito. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.